Matapos tumanggap ng napakalakas na suntok, napatunayan ngang tama ang hula nilang dalawa, ang bungo nga ang kahinaan nito. Dahil sa tindi ng tama, nabiyak ang isang bahagi ng bungo nito. Ngayon lang nakahinga ng maluwag ang binatilyo. Sa wakas, nagtagumpay sila. Akala nila ay hindi matatalo ang halimaw na ito. Ngunit ngayon ay kalunos-lunos na ang itsura nito. Basag ang buong katawan, lalo na ang bungo na tinamaan. Umusok ang katawan nito at unti-unting naglaho. Nag-iwan ng alikabok, ngunit sa gitna ng alikabok ay may isang bagay na nagpaningning sa mga mata, isa pala itong companion egg. Lumapit si Jowen para pulutin ang itlog. Si Li Zuan naman, tila walang pakialam na pumuri. Hindi masamang swerte iyan. Pagkatapos ay tumalikod na ito para umalis. Walang balak na kunin ang itlog. Nagulat si Jowen at nagtanong, "Hindi mo ba talaga kukunin?" Sinabi ni Li Zuan na kay Jowen na ito, bilang kabayaran sa pagtulong niya ngayon. Kung wala si Jowen, baka naiwan na siya roon. Ano pa nga ba? Sa bokabularyo ng dukhang si Jowen, walang salitang pakipot, agad niyang tinanggap ang kabutihang loob ni Li Zuan. "Ah, oo nga pala," sabi ni Li Zuan. "Kailangan kong ipaalala sa iyo. Bilang isang mortal level, hindi mo pa kayang i-hatch ang isang legendary level companion egg. Ang itlog ng skeleton knight na ito. Mas mabuting huwag mo munang subukang i-hatch." Kasabay nito, nagpakita rin ng interes si Li Zuan sa companion pet na nasa braso ni Jowen, ang Vigor Ant Gauntlet. Nagtaka siya kung paano nagkaroon si Jowen ng companion egg. Siya mismo ay kailangan pang umasa sa innate invincible divine art para lang mahirapang makuha ang Xuanwu armor. Akala niya ay nagtatago ng lakas si Jowen. Ngunit napagtanto niyang isa lang pala itong mortal level companion pet kaya nawalan siya ng interes. Ipinaliwanag ni Li Zuan na mas mahirap makakuha ng companion egg mula sa mas mahihinang nilalang. Sa madaling salita, mas bihira pa ang mortal level companion egg kaysa sa legendary level companion egg. May halong inggit, tinanong niya kung saan talaga nakuha ni Jowen iyon. Talagang mas swerte pa raw ito kaysa sa kanya. Nang makitang mahirap sagutin ang tanong, sinadya ni Jowen na ibahin ang usapan patungo sa pagkamatay ni Jiang Hao. Walang pakialam na sinabi ni Li Zuan na huwag nang intindihin iyon. Kasalanan niya iyon, siya na raw ang bahala roon. Marahil dahil sa nangyari, mas naging malapit ang dalawa. Inakbayan ni Li Zuan si Jowen. "Paglabas natin, sabihin mo lang kung saang universidad mo gustong mag-aral. Tutulungan kitang mag-enroll." Sa wakas, ligtas na nakalabas ang 3 miyembro ng team, kasama ang blonde na hindi namatay. Nakipag-usap si Li Zuan sa namamahala roon. At pansamantalang naayos ang lahat. Masaya silang nagpaalam sa isa't isa. Dahil isa siyang dukha, walang sariling sasakyan si Jowen. Kaya nagbus lang siya pauwi. Pagbaba niya sa bus stop, nagsimula siyang maglakad. Ngunit hindi niya alam kung bakit parang ang lamig ng hangin. Nagtaka siya, dahil ba sa sobrang paglalaro kaya anemic na ako? Bumulong siya sa sarili. Sabi nila nakakadagdag daw ng dugo ang pulang asukal na tubig. Totoo kaya? Habang naglalakad, may bigla siyang naapakan kaya huminto siya. Tiningnan niyang mabuti, at nakita niyang isa pala itong tao na nakahandusay sa daan. Sobrang natakot ang binatilyo. Akala niya ay bangkay kaya napasigaw siya. Nang marinig niyang umubo ang matandang lalaki, doon lang siya natauhan. Buhay pa pala ito. Mabuti ang loob niyang tinulungan itong bumangon at isinandal sa gilid ng daan. Tinanong niya kung ano ang nangyari. Nakahimasmasan na ang matanda at nakangiting sinabi, "Wala naman. Inatake lang ako ng dati kong sakit." Nang marinig ito, napanatag si Jowen, dahil wala nang ibang kailangan. Akma na siyang aalis para umuwi at magpahinga. Ngunit hindi ganoon ang iniisip ng matanda. Tinawag niya ito, "Hoy, binata, tadhana ang nagtagpo sa atin. Halika rito, maupo ka, mag-usap tayo." "Ah, hindi po ako masyadong magaling makipag-usap." Umubo ng umubo ang matanda na parang iluluwa na ang baga. "Okay lang. Hayaan mong ako ang magtanong ng ilang bagay." Talagang kakaibang matanda, pati si Jowen ay natulala. Nang makitang ubo ng ubo ang matanda at mukhang nag-iisa, hindi niya ito matiis na iwan. Bumalik siya at sinabing, "Sige po, magtanong na kayo." Hindi niya inaasahan. Ang tanong ng matanda ay sobrang wala sa lugar. Hindi mo malaman kung paano sasagutin. "Ano ang mas gusto mo sa babae? Malaki ang puso o maliit?" Natulala si Jowen nang marinig ito. Tanong ba iyon? Talagang hindi masagot. Mabilis na lumitaw sa isip ni Jowen ang imahe ng dalawang magagandang babae na magkasalungat. Pautal-yutal siyang napakamot ng ulo at sumagot, "Siguro, yung maliit ang puso." Nang marinig ito, tuwang-tuwa ang matanda na parang nanalo sa loto. Paulit-ulit niyang sinabi, "Tama,
Tama, masayang sabi ng matanda, ang maliit na puso ang tunay na pag-ibig. Yung mga batang hindi pa awat sa didi lang ang may gusto sa mga babaeng parang baka. Mas lalong natulala si Joanne. Ano bang pinagsasabi nito? Ang ibig ko lang sabihin. Kapag masyadong malaki, hindi maginhawa kapag lumalaban. Mahirap panatilihin ang balanse. Hindi yung iniisip niya. Hindi pa tumigil ang kakaibang matanda. Nagtanong na naman siya ng isa pang kakatuwang tanong. Sa pagitan ng isang babaeng malambing at maamo, at isang babaeng masungit, Mata Ray, at hindi makatwiran, sino ang pipiliin mo? Naging pautol-utol ang binatilyo. Puro naman kalokohan ang tanong. Nagsimulang mag-isip ang utak niya. Ang normal na tao, sino ba namang hindi gusto ng malambing at maamo? Pero kung sasagutin niya iyon, hindi niya alam kung kailan matatapos ang usapan. Nagsisisi na si Joanne. Gusto na talaga niyang umuwi, maligo, kumain, tapos maglaro. Kaya sinabi niyang, gusto ko po yung Mata Ray at hindi makatwiran. Nang makitang hindi umimik ang matanda, lihim siyang natuwa, mukhang hindi niya nagustuhan ang sagot ko. Ganito, makakauwi na ako agad. Ngunit sino ang mag-aakala, ang matandang ito ay talagang kakaiba. Hindi sumusunod sa inaasahan. Tumawa ito ng malakas, nanlaki ang mga mata at nagsabing, nakahanap na ako ng katulad kong mag-isip. Ang ganoong babae ang mas interesante at kaibig-ibig. Kung puro lamang lang, anong exciting doon? Pinuri niya si Joanne. Bata ka pa pero hindi masama ang taste mo sa babae. Bihirang talento. Nang marinig ito, alam na ni Joanne na nagkamali siya. Hindi pwedeng gamitan ng normal na loika ang mga baliw. Mata Ray at hindi makatwiran. Sino ba namang may gusto ng ganoong babae? Hindi maiwasang maalala ni Joanne ang babaeng demonyo na si Anjing. Medyo katulad ng description, Mata Ray at masungit. Bigla na lang susulpot at bubugbugin ka. Tumawa na naman ang matanda na parang tama siya. Bihira akong makakita ng taong katulad mo ang pananaw. Tunay na talento. Walang interes si Joanne. Gusto na niyang umuwi. Mabuti ang loob niyang nagtanong. Saan po ba ang bahay niyo? Kailangan niyo po ba ng tulong para makauwi? Biglang tumitig ng diretso ang matanda kay Joanne. Sinusuri ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng malalim na pag-iisip, sinabi niya, ang iyong chi at dugo ay hindi maganda. Sobrang hina. Kahit matalas ang mata mo. Wala ka namang lakas para suportahan ito. Ngunit dahil daw swak si Joanne sa panlasa niya, kumuha siya ng isang tumpok ng papel. Ito ay isang primordial energy art. Sanayin mo ito. Nang marinig ang tatlong salitang, primordial energy art, natulala si Joanne. Walang pakialam ang matanda, nakangiti pa rin na parang bulaklak. Basta sanayin mo ito. Kahit gaano pa kaproblema ang babae, madali mo siyang mahaharap. Alalahanin mo noong araw, ang lakas ko sa buong mundo. 7 araw at 3 gabi. Walang tigil na labas-masok. Dahil lahat ito dito. Napakamot ng ulo si Joanne. Balak tumanggi dahil nagsasanay na siya ng Bitter Meditation Primordial Energy Art. Bago pa siya makatapos, nagalit ang matanda at minura siya. Ano bang kwenta ng Bitter Meditation? Mayabang na sinabi ng matanda. Kahit hindi ito isang high-level Primordial Energy Art, itong Heavenly Demon True Solution ko ay sapat na para itapon yang Bitter Meditation mo sa kangkungan. Gulat na gulat si Joanne. Paano niyo po nalaman na bitter meditation ang sinasanay ko? Dahan-daang ipinaliwanag ng matanda. Kahit walang kwenta ang primordial energy art mo. Ang iyong mga kamay at paa ay matibay. Ang iyong balat ay banayad. Kung hindi iyan bitter meditation, ano pa? Buti na lang at hindi ka pa malalim sa pagsasanay. Kung hindi, sinisira mo lang ang sarili mo. Kunin mo ito. Mas maganda ito ng 100 beses kaysa sa bitter meditation mo. Biglang huminto ang matanda at nag-correct. Hindi pala. Mas maganda ito ng 1,000 beses kaysa sa bitter meditation na iyon. Napilitan lang na ngumiti si Joanne. Gayunpaman, sa huli, wala pa ring balak si Joanne na tanggapin ang ganoong kaalagang bagay. Ang mahalaga, hindi siya nagtitiwala sa matanda. Sino ba namang magbibigay ng ganoong kaalagang bagay sa isang estranghero? Lalo na't hindi pa niya naririnig kailanman ang pangalang Heavenly Demon True Solution. Pagkasabi nito, tumalikod siya para umalis. Biglang dumilim ang mukha ng matanda. Nagkuyom ito ng kamao nang hindi nagsasalita. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, huminto ka. Sa papalis na si Joanne. Sobrang natakot si Joanne nang hindi siya makagalaw kahit isang hakbang. Ang buong katawan niya ay parang nawalan ng kontrol. Pagkatapos, isang hindi nakikitang malakas na puwersa ang humila sa kanya pabalik. Nang makabawi siya, napagtanto niyang bumalik na siya sa dati niyang pwesto kanina. Hindi na siya ang masayahing matanda kanina.
Ang mga mata niya ay naging kasing pula ng dugo. Malagim niyang sinabi, "Ako, si Jing Daoxian, ay namayagpag sa loob ng mahigit 10 taon. Hanggang ngayon, wala pang nakaligtas matapos tumanggi sa akin." Jing Daoxian, parang pamilyar ang pangalan. Pakiramdam ni Jowen ay narinig na niya ito kung saan. Biglang nanliit ang mga mata ni Jowen. Iyon nga, para siyang may naalalang nakakatakot. Pala, iyon ang pinakaubod ng sama na tao sa kasaysayan mula nang isilang ang sangkatauhan. Sa pinakamagulong panahon ng Dimensional Storm, nakatala sa kasaysayan na siya ang demonyo. Isang epic level na malakas na pumatay ng sunod-sunod na 27 na tao at nagpaligo ng dugo sa buong Federation. Tumayo ang matanda, tumingin pababa kay Jowen. "Ano na, gusto mo na bang matuto ngayon?" Ang taong nasa ilalim ng bubong ay hindi maiwasang yumuko. Puno ng pawis ang noo ni Jowen. Nasabi na lang niya, "Gusto ko po." Nang marinig na pumayag pala ang batang ito. Medyo nagulat ang matanda, nagduda siya. Ang batang ito, siguradong hindi tapat ang sinasabi. Sa labas, oo, pero sa loob, hindi niya ito aaralin. Napabuntong hininga si Jowen. Kailangan pa bang itanong iyan? Siyempre ayoko. Kung aaralin ko ito, tiyak na hahabulin ako ng buong Federation kasama ng dakilang demonyong ito. Hay, bahala na. Kahit ibigay ko sa iyo, hindi mo rin naman ito aaralin. Ngunit hindi pa sumusuko ang matanda. Kumuha siya ng isa pang bagay. Mayroon pa akong isang primordial energy art. Mas interesante. Gusto mo bang sanayin? Gusto nang mapamura ng binatilyo. Akala niya nakalusot na siya. Saan na naman galing itong isa pang primordial energy art? Kung tatanggi ako ngayon, siguradong ililibing ako ng buhay ng demonyong ito. Hindi na hinintay ni Jowen na pumayag. Inilagay na ng matanda ang primordial energy art sa kamay niya. Pagkatapos ay ngumiti ito ng ngiting sa tingin niya ay pinakamabait, pinaka-cute, at pinakabanal. O gusto mo na namang tanggihan ang kabutihang loob ko? Natakot si Jowen na halos maihisa sa lawal. Umiling siya ng sunod-sunod. Hindi po, tiyak na tatanggapin ko. Nang maayos na ang lahat, nasiyahan na ang matanda at umalis. Unti-unting nawala sa dilim ng gabi. Nakawala sa pagkakagapos. Nakahinga ng malalim si Jowen. Nakaligtas siya. Gayunpaman, hindi pa rin nawala ang pag-iingat niya. Naisip niya, baka binabantayan pa rin ako ng matandang iyon sa hindi kalayuan. Tiningnan niya ang bagay sa kanyang kamay. Mukhang ngayon, hindi pwedeng hindi ito tanggapin. Talagang mahina pa siya. Sobrang hina ng katawan ng binatilyo. Isang ihip lang ng hangin. Sunod-sunod na siyang bumahing. Tumakbo siya ng mabilis sa daan. Mas mabuting umuwi na muna ako. Sakto namang aksidenteng nadaanan ni Jowen ang dalawang kaina-hinalang tao. Mukhang may hinahanap sila ng may focus. Nang mapansin niya ang emblem sa balikat nila, natuklasan niyang mga taga-Federation Bureau pala sila. Maraming tanong ang pumasok sa isip niya. Pumunta ba sila rito para hulihin si Jing Daoxian? Ngunit wala naman siyang kinalaman dito. Kaya mabilis na tumakbo pa uwi ang binatilyo. Pagka-uwi, ang unang ginawa ni Jowen ay maligo para lumenes. Talagang napakahabang araw ngayon. Una, tinangkang patayin si Li Zuan. Tapos ngayon, nakaharap pa niya ang legendary na demonyo. Masasabi lang niyang malas siya. Malinaw naman na gusto lang niyang tahimik na maglaro. Tiningnan niya ang primordial energy art na nakapatong sa mesa. Hindi niya alam kung ito ba ay magiging biyaya o sumpa. Matapos ang mahabang at nakakapagod na araw, sa wakas ay nakatulog na rin ang binatilyo sa kanyang mahal na kama. Ngunit sa gitna ng pagkahimbing, isang hindi maipaliwanag na bigat ang naramdaman niya. Ang puso niya ay parang may dumadagan. Ang buong katawan niya ay parang nalulunod sa dagat ng dugo. At sa ilalim ay hindi mabilang na mga kamay ng demonyo ang sumusubok na humawak sa kanya. Bawat kamay ay gustong kamalmat. Humila kay Jowen pababa sa pinakamalalim na impyerno. Isang pakiramdam na nakakakilabot at nakakatakot. Ang tanging paraan para makatakas ay ang magising. Nakita na lang na biglang napabangon si Jowen. Ang mukha ay puno ng matinding takot at gulat. Humihingal siya ng sunod-sunod. Ang isip ay hindi pa lubusang nakakawala sa bangungot kanina. Sobrang sama ng pakiramdam niya kaya tumakbo siya papuntang banyo. Samuka siya ng samuka. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unti nang nahimasmasan si Jowen. Nagtaka siya. Ano na namang kababalaghan ang nangyayari? Nang makita ang bagay sa mesa, bigla siyang may naalala. Hindi kaya, dahil ito dito. Nang makita ang maliit na aklat ng primordial energy art na may pangalang Lost Immortal Sutra. Inakala ni Jowen na tiyak na kagagawan ito ng Jing Daoxian na iyon sa Lost Immortal Sutra na ito. Segment about a reading app Komi Komi omitted as it's an advertisement not part of the story translation.
Hawak ito sa kamay. Tiningnan niya mula sa lahat ng anggulo. Kahit baliktarin pa, wala siyang makitang problema. Kahit anong tingin niya, ang kahon na ito, maliit na aklat, ay walang anumang kakaiba. Talagang nakakasakit ng ulo. Muling napaisip ng malalim ang binatilyo. Hindi kaya dahil anemic ako sa sobrang paglalaro. Tumakbo siya sa banyo para maghilamos para mahimasmasan. At gaman nga ang pakiramdam niya. Nawala na rin ang nakakatakot na bigat na naramdaman niya kanina. Dahil gising na rin naman siya at walang magawa. Kinuha ulit ng binatilyo ang cellphone para maglaro. Matapos ang karaniwang ritual ng pagpatak ng dugo, matagumpay na nakapag-login si Jowen sa Ancient City Dungeon. Pumasok siya ng mas malalim at muling nakaharap ang Skeleton Knight Boss. Hindi niya inaasahan. Nandito pa rin pala ito. Mukhang ang mga halimaw sa totoong buhay at sa laro ay tiyak na hindi nakakaapekto sa isa't isa. Siyempre, mas mabuti kung ganoon. Ibig sabihin, pwede niya itong labanan ulit. At mas maraming kayamanan ang makukuha niya. Walang pag-aalinlangan. Sumugod siya para labanan ito ulit. Siyempre, sa bokabularyo ng boss na ito, wala ring salitang takot. Sumugod ito. Handang durugin ang tagalabas na ito. Tama nga ang hula. Mabilis na pinahirapan ni Jowen ang boss. At sa huli, game over na naman siya. Nainis ng husto ang binatilyo. Kahit na mas mahina ng kaunti ang boss sa laro kaysa sa totoong buhay. Ngayon ay wala si Li Zuan para tumulong. Kailangan niyang umasa sa sarili niya. At kailangan niyang gawin ang mga kilos ng perpekto para magkaroon ng tsansang manalo. Malayo pa naman ang araw ng pag-anunsyo ng resulta ng assessment. Sa panahong ito, pwede niyang gamitin ang oras para humanap ng paraan para talunin ang halimaw na ito. Kailangan ko na namang magbenta ng dugo para lang makapag-ensayo sa rutang ito. Gusto na lang ni Jowen na uminom ng pulang asukal na tubig para mapalitan ang ilang patak ng dugo. Napabuntong hininga ulit siya. Mas mabuting bawasan ko na lang ang pagkamatay ko. Sabi nga ng mga matatanda, kailangan munang kumain bago lumaban. Kaya nagpasya siyang bumili ng pagkain para i-stock para sa mga araw na maglalaro siya ng walang tigil. Naisip niya, gagawin niya agad. Mabilis na pumunta ang binatilyo sa supermarket at bumili ng sapat na pagkain para sa ilang araw. Pagkatapos, sinimulan na ni Jowen ang kanyang paghunt sa boss. Nakatutok siya sa cellphone buong araw at gabi. Sa sahig ay nagkalat ang mga walang laman na lalagyan ng instant na pagkain na kinain ni Jowen nitong mga nakaraang araw. Sa loob ng laro, dahil sa tuloy-tuloy na pakikipaglaban nitong mga nakaraang araw, marami na siyang nakuhang karanasan sa pakikipaglaban dito. Mas naging sanay na siya sa pagharap dito. Tumalon si Jowen para iwasan ang paalang na atake nito. Kasabay nito, nakita niya ang kahinaan sa ulo nito. Walang nasayang na kilos. Ginamit niya ang buong lakas para sumuntok sa ulo ng boss. Madaling natalo ang kalaban. Swerte ulit ang binatilyo. Nakakuha siya ng isang speed-enhancing dimensional crystal. Level 13. Isa itong kumikinang na gintong kristal. Ngumiti siya ng malapad. Hindi nasayang ang pagbebenta ko ng dugo nitong mga nakaraang araw. Agad niya itong inabsorb sa katawan. Ngunit ang kakaiba, ang speed attribute niya ay hindi tumaas hanggang 13 tulad ng level ng kristal. Huminto lang ito sa 9 puntos. Seryosong nag-isip siya. Mukhang tiyak na ang 9 puntos ang limitasyon ng Bitter Meditation Primordial Energy Art sa mortal level na sinasanay niya. Balak niya sanang gamitin ang Bitter Meditation para umakyat sa legendary level. Pero mukhang masyadong mababa nga ang potensyal nito. Tulad ng sinabi ni Jing Daoxian. Ang Bitter Meditation niya ay hindi maikukumpara sa Innate Invincible Divine Art o mga katulad nito. Sa madaling salita, sobrang hina nito. Ngunit ang problema, saan kukuha ng mas mataas na level na Primordial Energy Art ang isang dukhang tulad ni Jowen ngayon? Hindi naman pwedeng basta na lang niyang sanayin ang binigay ni Jing Daoxian. Biglang may naalala si Jowen. Muntik na niyang makalimutan ito. Naalala niya na ilang araw na ang nakalipas. May ibinigay si Anjing sa kanya. Sabi raw ay pinabibigay ng tatay niya. Agad naghinala si Jowen na isa itong Primordial Energy Art kaya kinuha niya ang USB para tingnan. Tama nga ang hula niya. Isa nga itong high-level Primordial Energy Art na tinatawag na Sunstrafe Art. Paano hindi mapapanganga sa gulat si Jowen? Dahil ang Sunstrafe Art at ang Innate Invincible Divine Art ay dalawa sa mga Primordial Energy Arts na may napakataas na potensyal. Ang limitasyon ay maaaring lumampas pa sa epic level. Ngunit ang mas nagpapahalaga dito ay nakatuon ito sa OpenSiba. At saka, ang kondisyon para sanayin ito ay hindi kasing kakaiba ng Innate Invincible Divine Art na kailangang manatiling birhen. Sa pagkakaalam ni Jowen,
Ito ay isang family heirloom na primordial energy art ng isang malakas na tao sa Federation. Hindi niya alam kung saan ito nakuha ng tatay niya. Naghula-hula ang binatilyo. Nakuha kaya niya ito sa pamamagitan ng An family. Hindi niya maiwasang isipin na malamang ay nagbayad ng malaking halaga ang tatay niya para makuha ito. Nai-imagine na niya ang mga bayaning salita na sasabihin nito. Tulad ng, para sa anak ko, gagawin ko ang lahat. Ngunit bumalik sa realidad si Joanne. Umiling ng sunod-sunod. Biro ba to? Sino pa bang mas nakakakilala sa tatay niya kundi siya? Tiyak na hindi ganoon ang imahe ng tatay niya. Ang hindi siya ipabugbog ulit kay Anjing ay swerte na. Walang kwenta ang mag-isip pa ng marami. Kinuha ni Joanne ang telepono at tinawagan ang tatay niya para linawin ang lahat. Nang matanggap ng tatay niya ang tawag mula sa anak, alam niyang siguradong walang magandang balita ito. Ngunit hindi niya inaasahan. Ang unang tanong ng anak niya ay kung may nawawala ba itong kamay o paa. Dumilim na parang tubig ang mukha ng tatay niya. Kahit nasa Pilipinas, maririnig mo ang sigaw niya at sunod-sunod na mura sa anak niyang kung ano-ano ang sinasabi. Naghahanap ka ba ng gulo? Ganyan ka ba sa tatay mo? Nang marinig ang tono nito, napanatag si Joanne. Tiyak na malakas pa rin na parang kalabaw ang tatay niya. Matapos ang sandamakmak na mura at nang kumalma na ito, sinabi ni Joanne na may seryoso siyang itatanong, saan niya nakuha ang Sunstrafe Art Primordial Energy Art. Nakakagulat nang sabihin ng tatay niya na wala siyang ibinibigay kay Joanne. Huwag kang mag-ilusyon dyan. Isa ka lang maliit na dukha. Ako naman ay isang malaking dukha. Ano bang mamahaling bagay ang meron tayo? Sabi niya. Wala siyang interes sa pagsasanay. Paano siya magkakaroon yun? Nang marinig ito, napabuntong hininga ang loko. Nagkunwaring kaawa-awa at nasasaktan. Pala, hindi pala iniisip ni tatay ang anak niya. Balik sa usapan. Kung ganoon, bakit kailangang magsinungaling si Anjing na ikaw ang nagbigay sa akin? Naging medyo komplikado na ang sitwasyon. Hindi kaya regalo iyon ni Anjing sa iyo. Sobrang nangaasar ang binatilyong ito. Alam ko na, sabi niya at binaba agad ang tawag sa isang iglap. Nang makitang ginamit lang siya ng anak para alamin ang kailangan nito at agad siyang binabaan. Nainis ang ama at napamura. Batang ito, ngunit naisip niya rin. Ang ugali ng batang ito ay kamukha niya. Kaya pinalampas na lang niya. Sige na nga, tutulungan na lang niya itong magtanong-tanong. Nakahiga na sa kama ang binatilyo ngayon. Napakaraming iniisip, malinaw naman na mabuti ang pakikitungo ng pamilyaan sa tatay niya. Ngunit ang babaeng demonyo na si Anjing ay binugbog siya ng husto. Pagkatapos, ang overseer An ay muntik nang maging dahilan para hindi siya makapasa sa assessment. Ngunit ngayon, binigyan siya nito ng isang mahalagang primordial energy art. Hindi niya alam kung anong pakulo ito. Bago lumino ang lahat, nagpa siya si Joanne na huwag munang sanayin ito. Pagkatapos, dahil sa sobrang pagod, muli siyang nakatulog. Ang nakakatakot. Ang pakiramdam ng bigat na nakakasakal ay muli na namang lumitaw. Nagising si Joanne sa gitna ng pagkahimbing. Pinagpapawisan ng husto ang noo. Iyon pa ring pakiramdam. Iyon pa ring nakakatakot na madilim na dagat. Iyon pa ring pakiramdam na nagpapakaba sa kaluluwa at nagpapatakot sa isip. Sa paligid ay mga kamay ng demonyo na gustong humawak kay Joanne. Humila sa kanya pababa sa pinakamalalim na kalaliman. Hindi nawala ang pakiramdam ng takot ni Joanne. Bagkos ay lalo pang lumaki ang mga kamay na iyon. Lumalapit, naghahasik ng matinding kilabot, napanatili ng binatilyo ang kaunting ulirat. Sakit, kawalan ng pag-asa, natuklasan niyang tiyak na hindi ito dahil sa pagiging anemic niya. Sumikat na ang araw, at iyon lang ang nakatulong kay Joanne na makatakas mula sa malaimpyernong bangungot na iyon. Ang pakiramdam ng pagkahilo at pagsusuka ay muli na namang dumating. Tumakbo siya sa banyo at nagsusuka. Halos lumabas na ang apdo niya. Nang ganoon nakatindi, doon lang medyo gaman ang pakiramdam ni Joanne. Galit na walang kapantay, tiyak na kagagawan na naman ito ng Jing Daoxian na iyon. Kung magpapatuloy ito, hindi ito magandang paraan. Kailangan niyang makaisip ng solusyon. Naalala niya ang sinabi ng matanda. Puno ng pahiwatig, mayroon akong isang napaka-interesanteng primordial energy art doon. Tiningnan niya ang maliit na kahon, aklat. Hindi kaya ang solusyon sa problema sa kalusugan ko ay nandito rin. Binuksan niya ang maliit na aklat. Natuklasan niyang puno ito ng mga mahiwaga at malalalim na simbolo na nagniningning ng banal. Binasa ito ni Joanne na parang nahihibang. Pagkatapos ay nahila siya sa isang estado ng kawalan ng sarili. Habang binabasa niya, lalo niyang natutuklasan na talagang kakaiba ang primordial energy art na ito. Ang mga simbolong may banal na liwanag ay automatikong umiikot sa paligid ni Joanne.
Mukhang ito na ang panimulang bahagi ng isang napakalalim na primordial energy art. Habang nakaupo at nag-aaral, biglang kumalam ang tiyan niya. Nagrereklamo na hindi na nito kaya. Kailangan ng kumain agad. Hindi niya inaasahan. Sandali pa lang pala siyang tumitingin pero ang tagal na pala. Tumayo siya, nag-inat, at naghandang kumain ng tanghalian. Ang pagkain ng isang dukhang single ay hindi naman magarbo. Isang mangkok ng noodles, isang itlog, tapos na. Nang makakain nito, nakaramdam ng kasiyahan ang binatilyo. Gaman din ang pakiramdam niya. Agad, excited na si Jowen na ipagpatuloy ang pagbabasa ng Lost Immortal Sutra. Ngunit natakot siya nang mapagtanto niyang nakalimutan na niya kung saan siya tumigil. Napakamot siya ng ulo. Hay, bahala na. Ulitin ko na lang ulit. Maliit na bagay lang. Ngunit ang mga bagay ay naging kakaiba. Hindi kasing simple ng inaakala ni Jowen. Naging kulay ube ang mukha ng binatilyo na parang matagal ng constipated. Dahil natuklasan niyang ang mga simbolong kababasa lang niya kanina ay naging estranghero na ngayon. Na para bang ngayon niya lang ito nakita. Puno ng pagtataka ang ulo niya. Kahit hindi ganoon kaganda ang memorya niya. Hindi naman siguro aabot sa puntong kababasa lang. Sa isang iglap ay limot na lahat. Hindi siya naniniwala sa kamalasan. Dahan-dahan niyang binasa ulit. Ang magnetic field sa pagitan ng primordial energy at ng katawan ng tao. Biglang nagulat ang binatilyo. Hindi ko alam kung napatay ko ba ang ilaw sa kusina. Medyo tulala ang binatilyo. Hindi sigurado kung napatay niya ba o hindi. Ngunit bigla siyang nataranta, natauhan, at natuklasan ang hindi kapani-paniwalang bagay. Ang ilang salitang kababasa lang niya kanina, ay nalimutan na niyang lahat. Talagang sobrang malas. Kinuha niya ang buong lakas ng loob. Huminga ng malalim ng ilang beses. Nagkaroon ng determinasyon sa mukha si Jowen. Hindi siya naniniwalang mahihirapan siya sa ilang letra lang na ito. Ang mga mata niya ay kumikinang ng nakakatakot. Muli siyang yumuko at nagbasa. Nanlaki ang mga mata niya na parang headlight ng kotse. Tinitingnan ang bawat letra roon. Ngunit sandali lang. Lumabo na naman ang paningin niya. Sumuko na ang binatilyo. Hindi pwede. Kahit itoon niya ang buong isip. May mga sandali pa ring mawawala siya sa focus. Ang mas kakaiba at kakatwa pa. Basta naputol ang pagbabasa niya. Ang mga naunang nabasa niya ay malilimutan niyang lahat. Hindi siya naniniwala sa kamalasan. Muli, determinado siyang kailangang malampasan ito. Nakaisip si Jowen ng paraan, kung hindi mo ako pinapahintulutang maalala. Kakopyahin na lang kita. Ngunit ano ba naman ito? Kababasa lang ni Jowen. Ngunit pag-angat niya ng ballpen para kopyahin. Nakalimutan na naman niya ulit. Hindi siya sumuko. Kinuha niya ang cellphone para kunan ng litrato o video. Ngunit natuklasan niyang may kung anong kapangyarihan na pumipigil sa cellphone na makita ang mga simbolo. Napaisip siya ng malalim. Ang bagay na ito ay talagang kakaiba. Nakaisip na naman si Jowen ng ideya. Kung hindi mabasa, ilalayo niya ito. Baka sakaling makatakas siya sa bangungot na iyon. Sakto namang tumunog ulit ang telepono niya. Isa itong hindi kilalang numero. Hindi niya alam kung sino ang tumatawag. Ang nasa kabilang linya ay nagtanong kung nakapag-isip na ba si Jowen kung saang unibersidad siya papasok. Ang binatilyong laging nakatutok sa paglalaro ay nakalimutan na pala na ngayon ang araw ng pag-anunsyo ng resulta ng assessment. Ang tumatawag ay walang iba kundi si Lee Zuan. Ang birhen pang si Jilly. Inanyayahan niya si Jowen na kung wala pa siyang napipiling paaralan. Mag-enroll na lang sila sa iisang paaralan. May rangkang na pala. Hindi nakakagulat. Nangunguna si Lee Zuan. Si Jowen naman ay pangalawa. Ang paaralang iminumungkahi ni Lee Zuan para sa kanilang dalawa ay ang sikat na Sunset College. Medyo nagulat din si Jowen nang marinig ang pangalan ng Sunset College. Ipinaliwanag ni Lee Zuan na hindi pa katagalan. May natuklasang bagong dimensional field ang Sunset College. Magandang pagpipilian daw ang lugar na iyon. Ngunit nang marinig ni Jowen ang Sunset College, medyo nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Kung tama ang pagkakaalala niya, ang Sunset College ay nasa Luoyang. At ang Luoyang ay teritoryo ng An family. Matapos ang tawag, muling yumuko ang binatilyong ito para maglaro. Masasabing ang paglalaro ay naging isang mahalagang bahagi na ng buhay niya. Parang pagkain, pag-inom, at paghinga. Sa kasalukuyan, sa loob ng laro, ang ating bida ay tumatakbo para iligtas ang sarili na parang asong nagluluksa dahil sa likod niya ay may isang nilalang na may pakpak na lumilipad at humahabol sa kanya ng walang tigil. Habang tumatakbo, nag-aalalang lumingon ang binatilyo para tingnan ang sitwasyon. Tama nga, hindi lihis sa inaasahan. Iyon na naman ang silver-winged flying ant na lumitaw kamakailan lang at nagdulot ng hindi kakaunting hirap kay Jowen.
Sa kasalukuyan, ito ay may mabangis na anyo. Sumusugod na parang bala papunta kay Jowen. Napagtanto ng binatilyo na sa kasalukuyang bilis niya. Hindi niya ito matatakasan. Kaya nang makita ang tamang pagkakataon, bigla siyang lumingon. Pagkatapos ay nag-ipon siya ng lakas sa kanyang kamay. Bumuo ng isang malakas na vortex ng enerhiya. Ang target ay ang kalaban na paparating. Kahit gumamit na siya ng iba't ibang taktika, sadyang umatake ng biglaan. Ang silver wing flying ant na ito, dahil sa napakabilis nitong tulen, ay maliksing nakaiwas. Kaya ang atake niya ay tumama lang sa hangin sa likod nito, na nagdulot ng malaking pagsabog. Siyempre, gumanti rin ito kay Jowen ng isang malinis at matalas na hiwa. Ang pagdausdos nito na parang bulalakaw at ang mga pakpak na parang talam ay madaling hamati sa binatilyo sa dalawa. Kasing simple ng paggupit ng papel. Talagang nakakasakit ng ulo, kahit na mabilis ang naging pag-unlad niya kamakailan. Hindi niya inaasahan na malaki pa rin ang agwat nila, lalo na sa bilis. Masasabing milya-milya ang layo niya rito. Halos maging panda na ang mata niya sa puyat at inis. Anong klaseng halimaw ba ito? Nakakainis. Ang bilis na nga, may kakayahan pang lumipad. Sino bang makakatalo dito? Habang naiinis, may narinig siyang nag-doorbell sa labas. Nagtaka si Jowen kung sino na naman ang naghahanap sa kanya. Ang binatilyo, na may maitim na bilog sa mata na parang zombie, ay nagmamadaling pumunta para buksan ang pinto. Pagbukas niya, nakita niya ang isang kakilala. Si Lee Zuan pala. Nakangiti ito ng malapad na parang bulaklak. Bumati kay Jowen na parang isang friendly na beauty queen. Talagang super friendly na binatilyo. Hindi pa inaanyayahan. Pumasok na agad sa loob. At itinuring pang bahay niya ang lugar. Si Jowen naman ay tulala. Inanyayahan ko ba siyang pumasok? Nagtaka si Jowen kung bakit ang bilis niyang dumating dito. Sinabi na niyang kailangan pa niyang pag-isipan ang tungkol sa pagsali sa Sunset College. Nang makitang hindi pa nakakapagdesisyon si Jowen, may kinuha si Lee Zuan at ibinigay sa kanya. Basahin mo muna ito. Pagbuklat niya, puro mga simbolo at maraming impormasyon. Tinanong ni Jowen si Lee Zuan. Ano ba talaga ito? Mayabang na ngumisi si Lee Zuan. Iyan ang internal documents ng Sunset College. Pagkatapos ay siya mismo ang nagbuklat sa isang pahina. Tingnan mong mabuti ang parteng ito. Ito ang ulat tungkol sa pagkakatuklas ng isang dimensional creature na hugis lamang loob sa isang bagong dimensional field. Si Lee Zuan ay sobrang excited na lumapit. Excited na sinabi ng binatilyo. Ito nga iyon. Kaka-discover lang ng Sunset College ng dimensional creature na hugis lamang loob. Si Jowen naman ay tulala pa rin. O tapos, nag-effort na si Lee Zuan na sabihin iyon. Tapos hindi pa rin naintindihan ng isang ito. Nagtanong pa ng tapos. Pakiramdam niya ay tinamaan siya ng malaking bato sa ulo. Nainis siya sa kabagalan ng isang ito. Halos mawalan na ng kulay. Galit na sumigaw si Lee Zuan. Alam mo ba kung gaano kabihira ang ganitong klaseng companion pet? Halimbawa, ang puso. Kapag sumabog ang puso mo, pwede niya itong palitan agad. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng pangalawang buhay. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang naghahangad nito pero hindi makuha? Mas bihira pa ito kaysa sa ordinaryong companion pet. Nang marinig ito ni Jowen, naisip niyang mukhang astig nga ito. Si Lee Zuan naman ay nagdududang tumingin sa kanya. Naintindihan ba talaga nito? Sa totoo lang, naintindihan naman ni Jowen ang sinabi ni Lee Zuan kanina. Sadyang dahil sa dami ng bagbog na inabot niya sa laro, wala na siyang ganang magulat pa. Nagpatuloy si Lee Zuan. Ang field na ito ay nasa loob ng teritoryo ng Sunset College. Ibig sabihin, tanging mga taga Sunset College lang ang makakakuha nito. Sa ngayon, kakaunti pa lang ang nakakaalam. Kapag lumabas na ang balita, daragsa ang pinakamagagaling na estudyante mula sa iba't ibang lugar. Limitado lang ang slots, kaya kailangang magdesisyon ng mabilis. Nang marinig si Lee Zuan, mukhang may punto nga ito. Kaya napaisip ng mabuti si Jowen. Sa huli, nakapagdesisyon na si Jowen. Sige na nga, lakas loob siyang pumayag na sumali sa Sunset College. Ngunit sa kaibuturan ng puso niya, medyo kinakabahan pa rin ang loko. Kung magkakaproblema, tatakas na lang ako. Sa 36 na estratahiya, ang pagtakas ang pinakamahusay. Ngunit ang Lee Zuan na ito ay talagang malupit. Nahirapan na ngang magkalakas ng loob ang tao para sumali sa Sunset College. Pagkatapos niyang pumayag, saka lang niya sinabi na nandoon din ang An family. At si An Jing ay doon din nag-aaral. Halos tumalon ang itlog ni Jowen sa takot. Inasar pa ni Lee Zuan si Jowen. Tiningnan siya at tinanong, takot ka na ba? Siyempre takot, bakit hindi? Ngunit nakakahiya naman iyon.
Nagpanggap ang binatilyo na okay lang siya. Pero sa loob-loob niya, ang luha niya ay kasing lawak ng dagat. Siyempre hindi ako takot. Biro ba yan? Ano namang kinatatakutan ko? Dahil baka hindi maniwala si Lizuan. Kinuha pa ni Jowen ang cellphone at nag-register agad para mas kapani-paniwala. Samantala, sa isang lihim na base, ang mga tauhan ng Federation ay nakaupo sa harap ng computer system. Kinukuha ang lahat ng imahe mula sa mga kamera sa Hoong Chun Road noong araw na iyon. Ang imahe ni Jowen na nasa paligid ng lugar noong araw na iyon ay nakunan din ng kamera. Inakala nilang tiyak na may kinalaman ang binatilyong ito sa malupit na demonyong si Jing Daoxian. Agad nagutos sa mga tauhan na imbestigahan si Jowen sa lalong madaling panahon. Si Jowen naman ay walang kamalay-malay na iniimbestigahan na siya. Sa kasalukuyan, nakasakay siya sa kotse ni Lizuan patungong Sunset College. Dahil kailangang iwasan ang mga dimensional fields na ito. Ang biyahe ay naging doble ang haba. Ang pinakamasama, ang laro niya ay nasa deadlock. Kung ipagpapatuloy niya ang paglalaro, masasayang lang ang dugo niya. Hindi naglalaro, hindi alam ng binatilyo kung paano palilipasin ang oras. Matutulag na lang ako ng mahimbing sa kotse para lumipas ang oras. Ngunit bigla, hindi pa man siya nakakatulog. Natakot siya at nagising. Naisip niya, paano kung matulog ako sa kotse tapos makaranas ulit ako ng bangungot na iyon? Magiging sobrang abala iyon. Biglang naramdaman ni Jowen na parang lutang ang isip niya. Hinawakan niya ang noo. Medyo nilalagnat ba ako? Hindi niya maiwasang maalala ang nakakainis na mukha ni Jing Daoxian. Ang mga salita nito ay umaalingaw sa kanyang tainga, bata. Ang katawan ay puhunan para makapambabae. Ang chi at dugo mo ay ganyan kaina. Paano pwede? Mukhang napakahalaga nga ng chi at dugo. Tiyak na sa susunod na maglaro. Kailangan niyang mag-ingat. Hindi pwedeng basta na lang siyang magbenta ng dugo hanggang mamatay. Habang lalo niyang iniisip, lalo siyang naiinis. Kinuyam niya ang kamao at minumura ang Jing Daoxian na iyon. Pag naalala niya ang itsura ng matanda, naiinis na si Jowen. Kung hindi dahil sa kanya, hindi siya magiging ganito kahirap ngayon. Pati pagtulog, takot siya. At saka, kung hindi lang niya ito kayang talunin, binugbog na niya sana ito. Sinabi niya sa sarili, huwag mo lang akong hayaang lumakas kaysa sa iyo. Pagdating ng araw na iyon, malalaman mo kung bakit maalat ang tubig dagat. Habang nag-iisip ng kung ano-ano, biglang nagulat si Jowen nang may mapansin. May kung anong bagay sa bulsa niya ang umiinit. Sa sandaling iyon, hindi niya talaga maisip kung ano iyon. Kinapa niya ang bulsa at may kinuha. Hindi niya inaasahan. Ang bagay na may kakaibang nangyayari ay ang kakaibang Lost Immortal Sutra Primordial Energy Art pala. Tiningnan niya ang unahan. Ang driver ay nagmamaneho. Si Lizuan naman ay mukhang may malalim na iniisip. Siguro hindi nila ako napapansin. Mas mabuti. Dahil wala naman siyang ginagawa, kinuha niya ito para tingnan. Para na ring pampalipas oras. Sa pagkakataong ito, mas maraming simbolo ang bumukas sa Lost Immortal Sutra. Automatiko itong lumutang sa hangin at naglabas ng mga malalalim at mahiwagang simbolo.